Bakit ang mainstream media ay tahimik pa rin hanggang ngayon? Libu-libong mga Christians doon sa Nigeria ang tinumba. Subalit bakit wala pong nagsasalita sa mainstream media? Hello, what's up mga sangga? This is me. I'm back for another vlog today. Nakapupulutan po ng kaalaman at aral. Huwag niyo pong kalilimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel, i-click ang bell at i-click niyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, i-follow niyo po yung ating Facebook page. Isang nakakapangilabot na balita ngayon mga sangkay ang kumakalat na marami daw pong mga tao at sila po ay mga tagasunod ni Kristo ang tinumba doon sa Nigeria. Subalit ang nakakapagtaka mga sangkay, ang mainstream media ay tahimik. Halos hindi rin po natin ito nakita mga sangkay sa mga balitaan dito sa Pilipinas. So ano nga ba talaga ang nangyayari? Bakit tinatago ito at tila baga hindi pinag-uusapan? Tila baga na pag-iiwanan ngayon ang marami sa mga Kristiyano doon po sa Nigeria at wala po gaanong pumapansin mga sangkay sa kalagayan nila. Ang mga ganitong klaseng pangyayari doon na pang-persecute o pagpapahirap sa maraming mga mananampalataya ay hindi na po bago sapagkat doon sa lugar ng Nigeria ay talagang namang ang mga Kristiyano ay pinapahirapan. Maraming beses na po na ibalita mga sangkay na nagaganap nga po ito sa lugar ng Nigeria. Marami na po mga Kristiyano mga sangkay ang itinumba sa lugar na ito. Pero ngayon mga sangkay, ang latest update, umabot po mga sangkay sa 52,000 na mga Kristiyano ang itinumba sa lugar na ito. Subalit mga sangkay, ang international media ay tahimik. Ang Nigeria ay matatagpuan sa West Africa kung saan mayroon po sila doong mga Islamic extremists. Wala pong ginawa ang mga taong ito doon mga sangkay kundi itumba at pahirapan yung mga mananampalataya. Ito yung ginagawa nila ngayon mga sangkay sa maraming mga Kristiyano doon sa Nigeria. Pinapahirapan, ayaw po nilang makita mga sangkay na dumarami ang mga Kristiyano sa lugar na ito. Hanggat maaari ay pinipigilan po nila ang paglaganap ng salita ng Diyos na hindi na rin po nakapagtataka sa ating panahon ngayon habang papalapit ng papalapit ang pagbabalik ng ating Panginoong Diyos. Patuloy naman mga sangkay ang extreme persecution sa maraming mga mananampalataya. Kung kaya't mga sangkay, maswerte po tayo o pinagpala po ang bansang Pilipinas sapagkat dito sa ating bansa, wala po tayong nararanasan na kagaya po ng nangyayari sa iba't ibang mga bansa na kinakailangan pa po nilang magtago sa ilalim ng lupa upang hindi mahalata ang kanilang ginagawa na paglilingkod sa ating Panginoon. Sa Pilipinas, mga sangkay, malaya po tayong nakakapagbigay papuri, nakakapagbigay pagsamba sa ating Panginoong Diyos. Masyadong malaya ang mga Pilipino, mga sangkay. At marami sa atin, mga sangkay dito sa ating bansa, binabaliwala ang kalayaang ito na ipahayag ang kanilang pagsamba at pagpupuri sa ating Panginoon. Samantalang ang ibang mga tao sa iba't ibang mga bansa nahihirapan sa kanilang kalagayan. Dahil kinakailangan pa po nilang maghukay papunta sa ilalim ng lupa, gumawa ng bunker, gumawa ng underground site or place para lamang po bigyang papuri ang ating Panginoong Diyos. Halos wala pong pinagkaiba mga sangkay ang nangyayari sa kanila sa nangyari sa early church kung saan pinahirapan po ang marami sa mga Kristiyano at itinumba ng katakot-takot. Ayon po kasi sa report, mga sangkay, patuloy na itinutumba ang kahit na sinong makikita sa Nigeria na tagasunod ni Jesus Christ. Ito po ay ginagawa mga sangkay ng mga Islamic extremists. Kung titingnan po natin ang mga balitaan mga sangkay sa taong ito, mababasa po natin na talagang grabe po ang persecution doon sa Nigeria. Sa iba't ibang mga
buwan mga sangkay, iba't ibang mga bilang ang itinutumba. Pumapanaw dahil po sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. May ibang mga simbahan po doon mga sangkay na habang po sila ay nagsasamba, bigla na lamang po may dumating na mga kalalakihan at dinampot ang mga ito. At ayon po sa report mga sangkay, pinangangambahan na sila daw po ay itinumba ng mga taong ito dahil po sa kanilang ginagawa na paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. So ganun po kagrabe ang ginagawa ngayon mga sangkay doon sa Nigeria. Samantalang dito sa Pilipinas, malaya po tayong makakapaglingkod sa ating Panginoon. Subalit ang mga tao, mga sangkay, ay wala pong pakialam. Pero sa ibang mga bansa, talagang todo ang kanilang effort. Mabigyan lamang po ng papuri ang ating Panginoon. May persecution, pero hindi po sila natatakot, mga sangkay. Dito sa ating bansa, malaya po tayo, pero tila walang pakialam ang tao. Nigeria has become known as the world's center of Christian martyrs. In any given year, the number of Christians killed by extremist groups is rarely less than 4,000, often more than in the rest of the world combined. Ganyan po kalala mga sangkay. Ayon sa report ang nangyayari doon sa Nigeria, violence against the Nigerian Christians population is significantly localized in the north, where 12 Muslim majority states declared Sharia law in 1999 na nagresulta ng huge number ng mga Kristiyano na nakaka-experience ng daily discrimination. At hanggang ngayon mga sangkay, ang violence na ito ay nagaganap ng gusto. Sa isang report mga sangkay noong April 2023, lumabas mga sangkay na at least 52,000 mahigit na mga Kristiyano ang na-persecute at itinumba mga sangkay sa past 14 years. At ang dahilan mga sangkay, simple lamang, sila ay isang Kristiyano. Nararanasan po nila ang nakakaiyak, nakakatakot na mga pangyayari dahil po sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Pero hanggang ngayon mga sangkay, hindi pa rin po tumitigil ang mga Kristiyano doon. Ginagawa pa rin po nila ang lahat ng kapamaraanan, mapagsilbihan lamang po ang ating Panginoong Hesus. At ngayon lamang mga sangkay, lumabas sa balita na mayroon pong 52,000 Christians ang itinumba doon sa Nigeria at mayroon pong 19,000 mahigit na mga churches ang sinira, winasak ng mga extremist, and millions of believers have been displaced from their homes dahil po sa ginagawa nitong Islamic extremists doon sa kanilang bansa. Ganyan po kalala mga sangkay itong nangyayari ngayon. Just imagine, dahil po sa pagsunod natin sa ating Panginoong Hesus, ito po ang ginagawa sa kanila. Ayon nga po sa isang post mga sangkay, for many Nigerian Christians, faith is now lived under constant threat. Ang mga tao sa mga village, mga sangkay na naggagather ng kanilang pagsamba, sinusunog po mga sangkay. Ang mga pastor na nangangaral mga sangkay, itinutumba. Subalit hindi pa rin po sila natatakot. Ito marahil mga sangkay ang isa sa most dangerous na lugar in the world to follow Jesus. At ang nakakalungkot po dito mga sangkay, wala pong tumutulong sa kanila. Maging ang human rights, mga sangkay, sa international, wala pong pakialam. Hindi po pinapansin ang mga kapatid po natin sa pananampalataya, mga sangkay, na pinapahirapan ng Islamic extremist doon po sa Nigeria. Kahit po ang international media ay tila baga nagtatakip ng kanilang mga mata at mga tenga para lamang hindi maibalita itong ganitong klaseng nakakakilabot na nangyayari ngayon doon sa Nigeria. Isang katakot-takot na ginagawa ngayon mga sangkay sa marami nating kapatid sa pananampalataya sa isang bansa mga sangkay na punong-puno ng persecution. Hindi na rin po ito nakapagtataka mga sangkay sa panahon natin ngayon habang naghihintay po tayo sa pagbabalik ng ating Panginoon, sapagkat ito po talaga ay mangyayari at nagaganap po sa panahon natin ngayon. Ayon nga po sa Acts chapter 1 verse 8, but ye shall receive power after the Holy Ghost is come upon you, and ye shall
be witnesses unto me both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth. Take note the word, ye shall be witnesses. Ang tinutukoy pala dito sa Biblia, mga sangkay, na pagiging witness natin sa ating Panginoon ay ang pagiging martyr. Kung titingnan po natin ang ibig sabihin ng witness, sa Greek word, ito po ay martyrs, which means witness, na ang implication nito, mga sangkay, ay dying for one's faith. Christians are called to be witnesses to Christ, na ang ibig sabihin, naglilingkod tayo sa ating Panginoon sa kahit na ano pang panahon, na kahit may mga persecution, wala po tayong pakialam. Just imagine, mga sangkay, kung nangyayari ito sa Pilipinas, maglilingkod ka pa ba sa ating Panginoon? Pagsisilbihan mo pa ba ang ating Panginoong Diyos kung nangyayari yan sa ating bansa? Hinahabol ang kanilang pananampalataya? Pinapatigil ang kanilang mga ginagawang pagsamba? Jesus Christ was calling us to be His witnesses, na maging martyr po tayo alang-alang sa paglilingkod sa ating Panginoon, to testify to the truth of the gospel. Kung babalikan po natin, mga sangkay, ang early church, lahat po sila ay mga martyr. Sila po ay mga witnesses. Itinumba po sila ng katakot-takot, mga sangkay. Hindi basta-basta ang kanilang kamatayan sa early church. Sila po ay pinahirapan. Subalit ayon nga po sa Biblia, mga sangkay, sa Matthew chapter 5, pinagpala ang mga inuusig nang dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos, sapagkat kabilang sila sa kaharian ng langit. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan nang dahil sa akin. Magsaya kayo at magalak, sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Naway maging aral po ito sa ating lahat, mga sangkay, bilang isang Pilipino na kung saan nasa malaya po tayong bansa. May bansa po sa ating mundo na maraming mga Kristiyano ang inuusig, itinutumba, pinapatahimik at pinapatalikod sa kanilang paglilingkod sa ating Panginoon. Pero hindi sila tumitigil kahit na mamatay sila sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Kaya tayo dito sa Pilipinas na nasa malayang bansa, ito ay malaking pagpapala para sa atin, para sa bawat Pilipino na makapaglingkod ng malaya sa ating Panginoong Diyos. Ano po ang inyong opinion sa ating napag-usapan ngayon? Comment down below. Huwag niyo pong kalimutan na i-subscribe yung ating YouTube channel.